Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang pelikula na pinamagatang Project Wolf Hunting na napalabas noong 2022. Ito ay patungkol sa isang mukhang mahinang preso pero sa isang iglap lang ay naging tila isang halimaw siya at siya na ang pinakakinatatakutan na preso sa lahat ng mga preso na nandoon. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax, love you. Mula ang pelikula sa taong 2016 na kung saan merong 47 na mga kriminal mula sa South Korea na nagtago sa Pilipinas ay nahuli na. At balak na nga nilang ibalik ang mga ito sa South Korea. Pero nang dumating na ang mga kriminal sa airport ay may isang karumal-dumal na pangyayari ang naganap ng isa sa mga pamilya ng biktima ang naisip magpasabog ng bomba para magawa niyang makaganti sa mga kriminal. At sa pangyayaring yun ay napakaraming tao ang namatay kasama na din ang lalaking nagpasabog ng bomba. Lumipat ang eksena sa taong 2022 na kung saan nakahuli na naman ang bansang Pilipinas ng mga kriminal na nagmula sa South Korea. At para nga hindi maulit ang nangyari noong 2016 ay naisip ng gobyerno ng Pilipinas na isakay sila sa isang cargo ship na magde-depart mula Manila papuntang Busan. Pero iba nga ito sa mga preso noong taong 2016. Dahil ang mga presong ito ay ang mga pinakadelikado at notorious na mga kriminal. Napagpasyahan ng gobyerno na ma-escort sila at babantayan nga din sila ng mga highly trained at experienced police na nakahandle na ng mga dangerous criminals. Isa nga sa mga kriminal na naroon ay si Park Jong-do. Siya ay nakapang-rape ng 30 babae at brutal nga niyang pinatay silang lahat. Hindi nga nagsisisi si Jong-do sa mga nagawa niya at nagagawa pa niyang insultuhan ang leader ng elite police team na si Lee Sok-woo at dinuraan pa nga siya nito. Dahil sa inaasal niya ay naisip niyang bugbugin ito sa harap ng iba pang mga kriminal at pinagbalaan nga niya ang lahat na wag nilang i-underestimate ang mga pulis. Sa kabilang banda ay sa Seoul Police Headquarters ay merong isang komando team na pinangungunahan ni Daewoo ang nagsusupervise at nagbibigay ng direksyon kila Sok-woo at sa team nito. Dahil sila ang mag-e-escort sa mga kriminal sa biyahe nila papuntang Busan. Pinasok na nga nila ang mga kriminal sa detention cells na kung saan 2 preso ang magsasama sa isang selda. At sa bawat selda nga ay may magbabantay na isang pulis. Matapos nun ay nasabi na ni Sok-woo ang ilan sa mga rules na kailangan na masunod ng mga preso habang nasa biyahe sila papuntang Busan. Pero ang karamihan nga sa kanila ay nagprotesta doon at ginalit pa nga nila ang mga pulis. Pero isa nga sa mga kriminal na naroon na si Lee Do-il ang tila walang pakialam sa mga rules at nanahimik lang ito sa isang sulok. Meron nga din silang mga babaeng kriminal at sila nga ay nilagay sa hiwalay na silid. Ang isa sa kanila ay si Choi Mayong-jun na nakasuhan dahil sa pagpatay niya sa asawa niya at mga magulang ng asawa niya. Siya nga at ang isa pang babaeng kriminal ay babantayan ng babaeng pulis na si Lee Da-yeon. Sa kabilang banda ay may isang doktor na nagngangalang Kyung-ho ang na-assign sa mission para kung may mangyari mang hindi maganda. Meron nga din siyang kasamang isang nurse na si Yoon-ji at hindi nga ito mapalagay na narito siya ngayon sa cargo ship. Habang nag-uusap nga silang dalawa ay palihim na nagnakaw si Kyung-ho ng ilang mga medical equipments at meron nga siyang dalang drugs na hindi normal na dinadala ng isang doktor. Maliban sa mga medical officers ay meron nga ding mga kusinero sa cargo ship na ito at sila nga ang bahala sa pagkain ng lahat ng nakasakay rito. Habang abala nga ang lahat sa kani-kanilang mga ginagawa ay naisip na ni Kyung-ho na pumunta sa engine room ng cargo ship. At dala-dala nga niya ang ilang medical equipments at drugs. Dito natin nalaman na inutusan pala siyang mag-inject ng drugs sa isang pinakadelikadong kriminal na nasa ship at may nickname nga itong Alpha. At yun nga ay para manatili lang itong natutulog sa biyahe nila papuntang Busan. Pero hindi nga alam ito ng team nila Sok-woo dahil si Alpha ay isang special prisoner na nilagay mismo ni Daewoo ng palihim doon. Sa office nga ni Daewoo ay nakita natin na tinitignan niya ang classified documents patungkol kay Alpha. At siya nga daw ay isang military prisoner. Meron nga siyang binabalak kaya naisip niyang itago ang patungkol dito kila Sok-woo at sa mga kasamahan nito. Sa kalagitnaan ng gabi ay palihim na nilabas ni Jong-do ang tinago niyang wire sa dila niya. Ginamit niya ito para matanggal ang lock ng posas niya at matapos niyang makaligan ang sarili niya ay binigay niya ang wire sa kasamahan niya sa selda para matanggal na din niya ang posas niya. Sa kabilang banda ay nakita natin ang mga kusinero ng cargo ship na tila may binabalak na kung ano. Dito natin nalaman na sila pala ay mga tauhan ni Jong-do at nagpanggap lang silang mga kusinero. Sila nga ay mga kriminal din at wala nga silang awa kung pumatay ng mga biktima nila. Matapos nilang mapatay ang mga totoong kusinero ay nagpanggap silang kusinero at dahil doon ay nakapasok sila sa loob ng cargo ship. At tulad nga sa plano nila ay sila Jong-do at ang mga tauhan niya ay sinagawa ang plano nila nang sumapit ang kalagitnaan ng gabi. Nahuli nga sila ng isang pulis pero agad nga niyang napatay ang pulis na ito. Agad na nilang pinagpapatay ang iba pang mga pulis at nilagay sila sa walk-in refrigerator ang mga bangkay nila.
Matapos nun ay nagpunta na sila sa ship's control room at pinagpapatay nga nila ang mga crew doon. Pinutol nga din nila ang communication networks para di na magkaroon ng koneksyon ang mga pulis sa kanila. Ilang saglit lang matapos nun ay nakatanggap si Seokwoo ng report patungkol sa nangyaring pag-atake. At nagmadali nga siya para tipunin ang mga tauhan niya. Pero nang pasukin nila ang ship's control room ay nagulat sila nang atakihin sila ng mga tauhan ni Jongdo na pumatay sa mga crew ng ship. Nagkaroon nga ng bar-elan hanggang sa magawa na nila Seokwoo at Daeyeon na mapatay ang mga tauhan ni Jongdo. Nakita nga ni Daeyeon ang isang crew na buhay pa at natanong nito kung may magagamit pa ba silang communication device. Nasabi nga nito na maaari nilang gamitin ang satellite phone na nasa loob ng engine room. Sa kabilang banda ay nagawa na nga ni Jongdo na pakawalan ang lahat ng mga preso dito. Pero hindi nga sumang-ayon si Do-il sa ginagawa niya at sinabi na sumuko na sila sa intensyon nilang i-hijack ang cargo ship na ito. Dahil panigurado na mamaya-maya lang ay malalagay lang sa panganib ang mga buhay nila. Pero hindi nga pinansin ni Jongdo ang warning ni Do-il at nagpatuloy pa rin siya sa mga plano niya. Sa kabilang banda ay nakita natin si Kyung-ho na nakakarinig na ng mga putok ng baril at naisip na nga lang niya na magkulong na lang silang dalawa ni Yoonji sa infirmary dahil ayaw niyang masangkot sa kaguluhan na nangyayari. Nagpunta na nga sila Jongdo sa engine room at ang isang kriminal nga na si Kunbei ang naghihila ng mga katawan ng patay na mga pulis papunta sa walk-in refrigerator. Pero hindi nga nila alam na ang drain pipe sa loob ng ship ay nagkaroon ng leak dahilan para tumulog doon ang mga dugo ng biktima ng mga kriminal. At natuluan nga nito ang mukha ni Alpha. Himala namang nagising na ito at sinubukan na nga niya na pakawalan ang sarili niya sa pagkakakulong niya doon. Sa kabilang banda ay nakita natin si Seokwoo at ang kanyang team na pinuntahan ang selda ng mga kriminal at laking. Gulat nga nila nang wala ng mga tao doon at puro dugo na ang sahig. Naisip nga nila na balak ng mga ito na sirain ang satellite phone kaya nagpunta na sila kaagad sa engine room. Samantalang nakarating na nga si Jongdo sa engine room at nasira na nga nila ang satellite phone at napatay na din nila ang mga crew dito. Nang papatayin na nga sana nila ang natitirang crew ay nakarating na nga doon si Seokwoo at ang kanyang team. At nagkaroon na nga ng labanan sa pagitan ng mga pulis at mga kriminal. Naglaban-laban nga sila hanggang sa bigla na lang nakawala na si Alpha at nakita natin na dumating na din siya sa engine room at nagawa nga niyang mapatay ang isang kriminal sa isang sipa lang. Kahit na nga hindi siya makakita na maayos dahil may mga stapler sa mata niya ay nagagawa niyang malaman kung nasaan sila dahil nagagawa nga niyang madetect ang body heat ng ibang tao. At malakas nga din ang kanyang pangamoy at lubhang napakatibay niya at mas mabilis nga ang kilos niya kumpara sa mga normal na tao lang. At yun ang dahilan paano niya napapatay ang mga ito ng isang atake lang. Dahil sa nakikita ni Jongdo na walang pinipiling kalaban si Alpha ay naisip na lang niyang tumakbo at pinagbabaril nga niya ang lahat ng naroon. Pero hindi nga siya nahayaan ni Alpha na makaalis na lang ng ganun-ganun lang at agad nga niyang nasundan siya. Napatay na niya ang lahat ng mga tauhan ni Jongdo at bago sila naglaban ay namangha si Jongdo sa taglay nitong lakas. Kahit nga na madami na siyang napatay dati ay hindi pa rin niya magawang makapalag kay Alpha at matapos nun ay nagawa na nga nito na patayin si Jongdo sa pinakakarumal-dumal na paraan. Sa kabilang banda ay sila Do-il, Seokwoo, Daeyeon at ang preso na si Suchul ay himalang nakaligtas sa ginawang pag-atake ni Alpha. At sinubukan na nga lang nilang tumakas sa lugar na ito. Matapos nun ay nagawa ni Do-il na makipaglaban kay Alpha para magawa niyang ma-distract ito. Para hindi niya mahabol sila Seokwoo na tumatakas sa lugar nato. At sa huli nga ay nagawa na nilang makatakas sa engine room nang magsarado na ang automatic steel door dahilan para di na sila masundan nito. Sa loob ng command center ay naisip ni Daewoo na gumamit ng satellite imagery para malaman niya kung ano nang nangyayari sa cargo ship. Gulat na gulat nga siya nang makita ang naganap na massacre sa loob ng ship at ang pagtakas ng mga bilanggo doon. Sa oras din na yun ay nakatanggap siya ng tawag mula sa isang lalaki na may nickname na CEO. Tila alam ng CEO ang patungkol sa nangyaring massacre at nasabihan niya si Daewoo na linisin na niya ang bulong ito. Ang misteryosong lalaking ito ay merong numero sa dibdib nito na tulad na lang ng meron sa katawan ni Alpha. Mukhang pareho sila ng pinagmulan at meron nga siyang balak na gawin kaya niya inuutusan si Daewoo na dalhin nito si Alpha sa kanya. Sa cargo ship naman ay nakita natin ang dalawang crew members na nakaligtas din sa massacre at sinubukan nga nilang tumakas na dito sa pamamagitan ng lifeboat. Pero agad nga silang nakita ni Alpha at napatay agad sila nito. Si Yoonji naman na nasa infirmary pa rin ay nakita ang nangyaring pagpatay pero sa kasamaang palad ay nagawa nitong masakal si Yoonji at napatay na nga din niya ito. Nang makita ito ng doktor ay agad siyang tumakbo papalabas doon hanggang sa magawa niyang makasalubong sila Seokwoo. Dito nga ay napilitan na niyang aminin sa kanila na nautusan siyang i-inject kay Alpha ang isang drugs para mapatulog lang ito sa buong biyahe pero hindi nga niya alam anong dahilan bakit nagising ito.
Dahil doon ay nautusan ni Seokwo sila Deo na maghanap ng isang ligtas na lugar habang siya ay susubukan na maghanap ng iba pang mga survivors. Sa isang silid ay nakita natin sila Kunbei at Mayongjo na magkasama na at nagawa nga nila na overpower ang mga pulis na nagbabantay sa kanila. Matapos ng ilang saglit ay nagawa na ni Alpha na mapasok ang lugar kung nasaan sila at inatake nga sila nito ng walang kahirap-hirap. Mabuti na lang at nagawa nilang makatakas doon at nagpunta na sila sa elevator. Pero agad silang nasundan nito at pinagbabaril nga ni Alpha ang kisame ng elevator. Mabuti na lang at naroon si Seokwo at nagawa niyang maligtas si Mayongjo pero si Kunbei ay namatay na matapos na mapigtas ang cable ng elevator at bumagsak na nga ito sa pinakababa. Naisip ni Seokwo na baka namatay na si Alpha dahil dun pero buhay pa nga din ito at nagawa pa rin na makatayo. Umakyat siya para sundan kung nasaan sila Seokwo. Nang makita nila ito ay nagmadali silang dalawa na tumakbo para magtago. Pinasok nga niya si Mayongjo sa walk-in refrigerator para doon siya magtago samantalang sinubukan naman niyang atakihin si Alpha. Sinubukan niyang pumalag sa kanya kahit na alam niyang hindi niya kaya ang lakas nito. Nagawa nga ni Seokwo na ma-injure ang kanang kamay ni Alpha pero bagaman na ganun ay napatay pa rin siya nito. Nakita nga ni Mayongjo ang lahat ng yun at dahil doon ay naisip na lang niyang magpanggap na isa siya sa mga bangkay na nandoon. Buti na lang at nang buksan ni Alpha ang refrigerator ay di niya napansin si Mayongjo at nakaligtas nga siya doon. Sa kabilang banda ay nalaman na nila Duil at iba pa na si Alpha pala ay isang sundalo noong 1943. At ayon nga sa mga dokumento ay isa itong sundalo na pinadala sa Pilipinas pero nang makarating nga ito sa Pilipinas ay nahuli sila ng mga Japanese. At naisip nga nilang gamitin sila bilang mga experimental subjects para gumawa ng mga superhumans. At balak nga nilang gamitin sila bilang mga lethal weapons sa digmaan. Matapos nun ay sinubukan ni Kyung-ho na maghanap ng ibang impormasyon patungkol sa experiment at nalaman nga nila na si Alpha ay may kakaibang lakas at bilis na higit sa mga normal na tao. Napaka-sensitive nga din ng kanyang pandinig at pangamoy sa dugo. Bukod pa doon ay ang katawan ni Alpha ay hindi nag-undergo sa cell aging kaya masasabi natin na isa na siyang immortal. Nagkaroon nga ng isang flashback at nakita natin ang nakaraan kung saan ilang mga high-ranking Japanese military officials ang nag-celebrate dahil naging matagumpay sila sa paggawa ng superhuman. Pero nagbago nga ang lahat ng ang experimental subject nila na si Alpha ay biglang nagwala at sinimulan nga nitong pagpapatayin ang lahat ng nasa silid na ito. Sa kasalukuyan ay nakita natin si Daewoo na papunta na sa cargo ship kasama ang elite forces na miyembro din ng secret organization. Nag-inject nga sila ng serum para lumakas ang kanilang lakas at bilis para makapalag sila kay Alpha. Nang makarating na sila ay nakita nila si Mayongjo at humingi nga ito ng tulong sa kanila. Pero bigla na lang nilang pinatay ito dahil narito sila para hulihin lang si Alpha. Sa kasamaang palad ay hindi nga din nagdalawang isip si Daewoo na patayin sila Daeon at ang iba pa. Dahilan para matira na lang si Duil na nag-iisang survivor dito. Nakita natin na si Duil pala ay katulad din ni Alpha at meron nga din siyang numerong nakatatak sa dibdib niya. Naisip nga niyang hayaan na makabalik siya sa South Korea para magawa niyang mahunting si Daewoo at ang secret organization na naging dahilan bakit siya naging experimental subject. Dito natin nalaman na si Duil pala kasama na ang iba pa ay kinidnap ni Daewoo at ng secret organization para maging experimental subjects ng Project Wolf Hunting. Sa kasamaang palad ay nabigo ito at dineklara na silang patay. Pero himala naman na nabuhay ulit si Duil at nangangahulugan lang ito na nagtagumpay ang eksperimento sa kanya. Pero sa kabila nun ay naisip niyang magtago kay Daewoo at sa secret organization para magsimula ng bagong buhay. Makalipas nga ang ilang taon ay nagawa niyang mapakasalan ng babaeng pinakamamahal niya at nagkaroon nga sila ng anak na lalaki pero sa kasamaang palad ay nalaman nila Daewoo at ng secret organization na nakaligtas pala si Duil at ngayon ay hinahunting na nila ito. Nakita nga nila ang pamilya nito at di sila nagdalawang isip na patayin sila sa kasalukuyan nga ay determinado na si Duil para ipaghiganti ang pagkamatay ng pamilya niya. At doon nga ay nag-disguise siya bilang isang pinakadelikadong kriminal para makabalik na siya sa South Korea. At habang nagkakagulo nga silang dalawa ay biglang dumating na doon si Alpha at inatake nga sila nito. Nagkaroon nga ng matinding labanan laban kay Alpha at sa Special Forces. Pero wala ngang kahirap-hirap na tinalo niya sila pero nagawa nga ni Daewoo na makapalag kay Alpha dahil sa nag-inject din siya ng serum at nagawa na nga niyang matalo ito. Pinagpatuloy na nga ni Daewoo ang laban niya kay Duil at kahit na higit na mas malakas ito sa kanya ay nagawa pa din ni Duil na wag sumuko hanggang sa matalo niya si Daewoo. Matapos nga ang ilang saglit ay nagawa niyang maitapon sa dagat si Daewoo at tumalon naman na siya sa dagat para sundan ito. Sa kabilang banda ay nakita natin ang CEO at nalaman natin na isa pala siya sa mga sundalo na kasabay ni Alpha na pinag-eksperimentuhan.
Pero kung titignan natin ay higit na mas malakas ang CEO kung ikukumpara kay Alpha at siya nga ang nagbuo ng secret organization para mapagpatuloy ang paggawa ng superhumans. At isa na nga sa mga napag-eksperimentuhan nila ay si Duil. Habang nasa headquarters ay pinuntahan ng CEO ang isang batang lalaki na isa din sa mga test subjects niya. Dito natin nalaman na ang lalaking ito pala ay ang anak ni Duil at buhay pa nga din ito dahil napansin ni Daewoo na namanan nito ang superhuman abilities ng tatay niya kaya naisip niyang ipakita ito sa CEO. At siya nga lang ang tanging superhuman na hindi pinag-eksperimentuhan at hindi na nangangailangan ng serum para lumakas ang kakayahan niya. Sa huling eksena ay nakita natin na nakasurvive si Duil nang mapadpad siya sa isang pampang at nagpunta na nga siya sa lupa at persigido na siyang hanapin at patayin ang lahat ng taong may dahilan ng sinapit niya. At dito na nga nagtatapos ang pelikula natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panonood.